Mga kaibigan, tuloy-tuloy na ho ito, no, mga kaibigan. It is because may lalakarin pa ho ako. Mamaya, may duty na naman ho tayo. As we have a privilege of time, this, mga kaibigan, I would like to answer for these questions, mga kaibigan, especially those people they are asking for that this mga kaibigan, it is very important na tayo po ay manalangin sa Diyos, sapagkat po ay tayo po ay pinagbibiyaan, no? May marami ho tayong mga biyayang natatanggap sa buhay na ito. Lalong-lalo na yung paghihinga natin, yung paglalakad natin, yung pag-iisip mo natin, gano'n ho mga kaibigan. Gano'n na ba ho dito sa Pilipinas? Marami hong tanong. Lahat na lang ng mga kamalian, lahat na lang ng mga sinasabi doon, you are allowed for it, mga kaibigan. Kasi kayo pong nagsasahod sa amin, lahat ng mga masasama, pero ito lang po yung sasabihin ko. Hindi po lahat ng masama ay ginagawa or ibabato na lang ninyo sa ating mga kapulisan. Ito lang ang sasabihin ko. We are all Filipinos. Just to respect the law as a good law-abiding citizens of this country. Ganun lang ho, mga kaibigan. Hindi porket mga pulis yan, hindi porket nagsiservisyo sa bayan yan, ganun-ganunin na lang ho natin. Just respect for it, mga kaibigan. Kasi walang ibang power or the power to investigate crime and to file a case is only the police officer. Kaya, be minded, mga kaibigan. Ito lang po yung sasabihin ko. Ganun na ba ho tayo kabastos sa Pilipinas? Pag ang nagkakamali, there is a little bit of lapses, is a police officer. Malaking bagay na ho sa inyo yan. Malaking isyo na hindi po mawawala ni kahit nino man. Pag ang isang pulis ay napatay ng mga kriminal, ay wala hong sinasabi ang sangkatauhan na ito. Yung mga CPP NDF na ito, yung mga akyat bahay kriminal na ito, yung mga rapist kriminal na ito, yung mga political cartel kriminal na ito, yung mga illegal cartel na kriminal na ito, yung mga syndicate terrorism kriminal na ito, mga kaibigan. Wala hong sinasabi to, mga kaibigan. Pag ang isang pulis ay nakapatay during the legitimate operation, napatay ho kasi ng laban, marami hong mga katanungan, marami hong binabatong hindi magandang salita, pero lahat po yun tinatanggap ho namin. Just to respect lang, only for one thing. That's the law as a good law-abiding citizens of this country. Yung mga criminal na ito na nakapatay ng 10, 5 tao, 3 tao, pag ito po'y ng laban, either during encounters, the operations by the military or the police, bakit ito kayo nag-claim in the name of human rights? Mga police at army ba ho natin, wala na bang human rights yan? Ganun na ba ho dito? Ganun na ba ho tayo mag-iisip? In the name of the law, in the name of the human rights, yung pulis na pinatay ng mga gunggong na mga kriminal na ito, saan na kaya ang kanilang mga pamilya ngayon? Saan na kaya ang hustisya nito? Kaya sa akin, ayokong magpapahuli at ayoko ring magpapauna. Kaya, in the name of the law, in the name of my service, in the name of the Philippine Constitutions, in the name of the law of the gun, and then I will shoot you dead, mga kaibigan. Pag kayo po ay nagtatangka sa aking buhay. I don't like to be hesitant. Everything must be done. Either you can kill me or I will kill you. Pag ikaw ang nakauna, be it. That's the God. Pag akong nakauna, that's the call of duty as a law enforcement officer of this country. I will stand on it, mga kaibigan. But I don't like to be hesitant na
uunahan tayo ng mga illegalista na ito, mga criminal na ito. Because may maraming mga opisyal na humahawak sa kanila sa iba't ibang departamento, sa iba't ibang agencies of this government. Ganun ho mga kaibigan. Ganun kahirap. So that's why, one thing for sure, I don't like to be hesitate on it. Kasi I am so plain in view to transparency in the due process of law. To respect the people's rights and to respect the honor, the justice of the Philippine Constitutions. I am remain loyal, faithful to our Philippine Constitutions. Just mandated as a tools of the government, I have big responsibility and duties to accomplish, to reach up the community and the benefits of my country. It is all about law. It is all about service. It is all about dignity and honoring of the certain law enforcement officer of this country. That they cannot be bought in any money from the illegals, from the terrorism, from the corrupt money of the Filipino citizens of this country, the ordinary taxpayer of this country. I am so very happy that the God putting me on this universe to stand what I am in the help of my designation and tasking to be achieved on it. I am here not to protect devils. I am here to avoid and kill devils, to suppress devil. I was not born in my mother's womb to be created my father's, implanted to my mother's womb, to be born on this universe, to defend, to hide everything about the criminals' activities. I am here to kill devils, to protect the good people in the society, to protect a good people as a law-abiding citizens of this country. Ganun lang ho, mga kaibigan. I am here for God. I am here to stand for almost 40 years in the name of God from the birth of my life. My mother, I was born and conceived my mother's womb in the name of the service of the Filipino people, the name of the God that I am serving for. I am remaining to be loyal in our constitutions as adults of the government. Ganun ho, mga kaibigan. Thank you so much that I don't like to be hesitate to kill, to shoot them all dead, those criminal doers who are potentially intrude or attack to endanger my life as a law enforcement officer of this country, and then I will shoot you dead, mga kaibigan.